May matulis ba kayo o ballpen diyan? Pakiusap, kailangan kong hiramin. Kailangan nating gisingin ang lalaking iyon agad. Emergency na. Sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, magulo ang kapaligiran. Isang lalaking nasa katamtamang edad, si Ginoong Ramon Salvador, ang biglang bumagsak, sumuka ng dugo. Ang mga security personnel ng paliparan ay nagtakbuhan, nagmamadaling naghanap ng doktor, ngunit sa gitna ng nagpapanik na pulutong, walang sinuman ang naglakas loob na tumulong. Sa mismong sandaling iyon, isang dalagang Pilipina na nagngangalang Maya na naghihila ng kanyang maleta ang biglang sumugod. Hindi siya humingi ng anumang modernong kagamitan medikal, kundi nagmamadaling humingi lamang ng isang ballpen. Nagtataka ang lahat sa paligid. Hindi maintindihan kung ano ang gagawin niya sa simpleng bagay na iyon, ngunit pagkaraan lamang ng ilang segundo, isang himala na hindi inaasahan ang naganap sa kanilang harapan. Gayunpaman, ang kahanga-hangang gawaing ito ng pagliligtas ay hindi ang katapusan. Ito ay simula lamang, na lubos na bumaligtad sa buhay ng isang dalaga at naghila sa kanya sa gitna ng isang dakilang plano na hindi niya kailanman naisip. Sa isang ballpen lamang, ano ang mangyayari? At anong mga pagsubok ang haharapin ng dalagang ito sa hinaharap? Pagkatapos nito, ikukuwento ko sa iyo ang isang kuwento na totoong mahirap paniwalaan. Walang sinuman ang makakaalam na ang isang simpleng ballpen ay magpapabago ng ganoon sa kapalaran ng isang tao. Sa naiya, mahigpit na niyakap ni Maya ang kanyang lola sa huling pagkakataon bago umalis. Ang kulubot na kamay ng matanda ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng kanyang apo, puno ng pag-aalala ang boses. May, ang Amerika ay mas malamig kaysa sa iniisip mo, anak. Kahit gaano ka pa katalino, bihirang bigyan ng pagkakataon ang isang Asyano na tulad natin. Ngunit umiling lang si Maya at ngumiti ng maliwanag. Sa kanyang isip, gumuhit na siya ng isang hinaharap na puno ng pangarap. Ang imahe niya na nakasuot ng puting lab coat at nagliligtas ng mga pasyente sa operating room. Ang imahe niya, nakasama ang mga nangungunang medical team sa mundo, ay gumagawa ng mga breakthrough sa teknolohiyang medikal. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Babalik po ako ng matagumpay. And, very proud. Bagamat si Maya ay nagtapos ng universidad ng mas maaga na may summa cum laude na degree, hindi kailanman nalaman ng mga tao sa paligid niya ang kanyang tunay na pangarap. Tinitingnan lang nila siya bilang isang bookworm. Hindi rin kailanman ibinunyag ni Maya ang pinakamalalim niyang damdamin. Nang dumaan siya sa security check, walang malay na hinawakan ng kanyang kamay ang pencil case sa kanyang bag. Ang ballpen ay naging kasama niya mula noong siya ay bata pa. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng bahay-bahayan at manika, si Maya ay gumugugol ng oras sa pagguhit at pagsusulat gamit ang mga ballpen. Para sa kanya, ang ordinaryong ballpen ay ang kanyang pinagkakatiwalaang matalik na kaibigan. Matapos ang mahabang 12 oras na biyahe, sa wakas ay nakarating din si Maya sa Los Angeles International Airport. Habang nakatayo sa mahabang pila para sa customs, iginala niya ang kanyang paningin. Iba't ibang wika ang ginagamit ng mga tao, abala ang mga empleyado ng paliparan, at ang iba pang mga pasahero ay may mukhang sabik at nag-aalala, tulad niya. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon ni Maya. Kinuha ng opisyal ng customs ang kanyang pasaporte at nagtanong ng ilang katanungan. Saan siya nagmula, bakit siya narito, at gaano siya katagal mananatili. Sumagot si Maya ng malinaw gamit ang matatas na Ingles. Siya ay narito upang mag-aral sa isang Medical Technology Academy. Ang pangarap niya ay maging isang mahusay na surgeon. Tumango ang opisyal at tinatakan ang pasaporte. Ngayon, talagang nakatapak na siya sa lupa ng Amerika. Ang puso ni Maya ay puno ng pag-asa. Sa daan papunta sa baggage claim, inabot siya ng uhaw at lumapit siya sa isang vending machine. Habang abala siya sa paglagay ng barya sa makina, may narinig siyang ingay mula sa likuran. Anong nangyayari sa lalaking iyon? Lumingon si Maya. Isang lalaking nasa katamtamang edad na nakaupo sa upuan ng hintayan ang biglang nanginig at yumuko ang ulo. Ang lalaking nakasuot ng eleganteng suit ay may maputlang mukha at malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ilang tao ang nagtanong, ngunit hindi siya makasagot.
lalo pang dumami ang tao at tila seryoso ang sitwasyon. Sa simula ay nanood lang si Maya. Isa lamang siyang estudyante at ito ay Amerika. Inisip niya na darating din agad ang mga medical professional. Ngunit lumipas ang oras at walang lumabas na medical staff. Ang kalagayan ng lalaki ay tila lumalala. Bigla siyang sumuka ng malaking buga ng dugo. Nagulat ang mga tao at umatras. May sumigaw, "May doktor ba dito? Tumawag kayo ng doktor." Nagmamadaling dumating ang mga security staff, ngunit tila nalilito rin sila. Sabi nila ay nakakontak na sila sa emergency room, ngunit aabutin pa ng ilang sandali bago dumating ang ambulansya. May nagsimulang gumising sa isip ni Maya. Isang bagay na palagi niyang itinago at walang nakakaalam, ngunit hindi pa ito ang tamang oras, wika niya sa sarili. Nakatayo pa rin si Maya, mahigpit na hawak ang kanyang bagahe, lalo pang namutla ang mukha ng lalaki. Sinubukan niyang huminga, ngunit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Nagsimulang maging mas lalo pang balisa ang mga tao sa paligid. Tulong? Kailan pa darating ang doktor? Mapapahamak siya kapag nagpatuloy ito. Naramdaman ni Maya na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang sitwasyon na nakikita lang niya sa mga libro ay nagaganap ngayon sa kanyang harapan. Sa pagtingin sa mga sintomas ng lalaki, alam niya na hindi lang ito simpleng pagkahimatay o heart attack. Ang paghawak niya sa kanyang leeg at ang kanyang paghingal ay nagpapahiwatig na may seryosong problema sa kanyang airway. Ngunit nag-aalangan pa rin si Maya. Hindi pa siya isang opisyal na doktor at isa pa, ito ay Amerika. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung magkamali siya. Kung pumalpak siya, ang kanyang buhay at ang buhay ng lalaki ay maaaring mapanganib. Ang isang security staff ay nagmamadaling nakikipag-usap sa walkie-talkie. Nasaan na ang emergency room? Masama na ang kalagayan ng pasyente. Ang sagot mula sa walkie-talkie ay mga 10 minuto pa. 10 minuto sa sitwasyong ito. Napakatagal ng 10 minuto. Sa mismong sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kanyang leeg, nagpupumiglas ng marahas. Nag-iba ang kulay ng kanyang mukha at naging asul-ube. Napagtanto ni Maya na hindi na siya maaaring mag-atubili pa. Lahat ng kaalaman at karanasan na matagal na niyang itinago ay nagsimulang lumabas. Ang mga teorya na natutunan niya sa pagbabasa ng mga medical book mula pagkabata, ang advanced biology knowledge, at lahat ng nakita niya nang palihim siyang nanonood ng mga surgery video, ibinaba ni Maya ang kanyang maleta at nagdesisyong humakbang patungo sa lalaki. Tumingin ang mga tao sa paligid niya nang may pagdududa. Isang maliit na dalagang Asyano ang biglang lumabas, na tila kakaiba. "Hoy, delikado iyan, umalis ka na." Sinubukan ng isang security staff na pigilan si Maya, ngunit sinabi niya ng may matigas na boses, nakabara ang kanyang airway. Kung hindi siya first aid agad, mapanganib. Tumingin sa kanya ang security staff nang nagulat. Hindi niya maipaniwala na ang isang dalaga ay makapagbibigay ng medical diagnosis. "Doktor ka ba?" "Hindi po. Ngunit alam ko ang sitwasyon. Nakabara ang airway niya, hindi makakuha ng oxygen ang utak." Ang boses ni Maya ay puno ng kumpiyansa. Ang alam lang niya sa teorya ay gagamitin na sa praktikal na sitwasyon. Lalo pang lumala ang kalagayan ng lalaki. Tila nawalan na siya ng malay at halos hindi na marinig ang kanyang paghinga. Hindi na maaaring mag-atubili pa si Maya. Kung hindi siya kikilos agad, mamamatay ang lalaki. Binuksan niya ang kanyang bag, kinuha ang pencil case at pumili ng ballpen na may pinakamatulis na dulo. Hindi maintindihan ng mga tao sa paligid kung ano ang gagawin niya. Anong gagawin ng batang iyan? Gagamit ng ballpen? Ngunit nagpasya na si Maya. Tiningnan niya ang leeg ng lalaki upang matukoy ang eksaktong lokasyon. Ang espasyo sa pagitan ng thyroid cartilage at cricoid cartilage, ang kanyang kamay ay nakakagulat na matatag. Ito ang sandali ng pagsasagawa ng emergency airway procedure na alam lang niya sa teorya. Ito ang unang beses na gagawin niya ito, ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Ang lahat ay tila napakalinaw. "Umatras kayo, kailangan ko ng espasyo." Sa pagdinig sa matigas na boses ni Maya, dahan-dahang umatras ang pulutong. Naramdaman din ng security staff ang bigat ng sitwasyon at hinayaan siyang kumilos. Tiyak na tinukoy ni Maya ang lokasyon sa leeg ng lalaki
at sinimulan niyang gamitin ang bolpen upang gumawa ng isang maliit na butas. Ito ay isang proseso na nakita niya ng maraming beses sa mga libro, ngunit ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Gayunpaman, ang kanyang galaw ay tumpak, tulad ng isang doktor na may maraming taon ng karanasan. Pagkaraan ng ilang segundo, isang daloy ng hangin ang nagsimulang lumabas mula sa maliit na butas sa leeg ng lalaki, kasama ang dayuhang bagay na nagbara. Hindi nagtagal, bumalik na sa normal ang paghinga niya. Unti-unting nag-iba ang kulay ng kanyang maputlang mukha at naging kulay rosas. Nagulat ang lahat ng nakasaksi. Diyos ko, gising na siya. Paano nangyari iyon? Iniligtas siya ng batang iyan. Dahan-dahang idinilat ng lalaki ang kanyang mga mata at nagkamalay. Ang una niyang nakita ay ang mukha ni Maya na nakatingin sa kanya. Bagamat hindi niya naintindihan ang lahat, naramdaman niya na buhay pa siya. Sa mismong sandaling iyon, dumating na ang ambulansya, ngunit ang emergency ay nalutas na. Ang mga emergency medical staff ay natigilan sa pamamaraan na ginawa ni Maya. Sino ang gumawa nito? Itinuro ng security staff si Maya at sumagot, isang estudyante mula sa Pilipinas. Tiningnan ng mga emergency staff si Maya nang hindi makapaniwala. Hindi maaring gumawa ng emergency airway procedure ng perpekto ang isang estudyante. Sa wakas ay nagsimulang maramdaman ni Maya ang bigat ng kanyang ginawa. Ang tingin ng lahat ay nakatuon sa kanya. Paulit-ulit siyang tinanong ng mga medical staff, saan mo natutunan ang pamamaraan na ito? Estudyante ka ba talaga? Nag-aaral ka ba ng medisina? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maya na magsisimula ang kanyang buhay sa Amerika ng ganito kadrama. At hindi niya alam na ang pangyayaring ito ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Matapos maging ganap na alerto ang lalaki, nagsimulang magbago ng mabilis ang lahat. Habang inihahanda ng mga medical staff ang lalaki na isakay sa ambulansya, inangat niya ang kanyang kamay upang maghintay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maya. Ikaw ba ang nagligtas sa buhay ko? Tumango si Maya nang may pagtataka. Hindi pa rin siya makapaniwala na iniligtas niya talaga ang isang tao. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Tiningnan ng lalaki ng mabuti ang mukha ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan at numero ng telepono? Kailangan kong suklian ka. Hindi pa nakakasagot si Maya ay isinakay na ang lalaki sa sasakyan. Bago umalis, sinabi niya kay Maya sa huling pagkakataon, ako si Richard Carton. Magkikita tayo ulit. Ikaw ang aking tagapagligtas. Oh, Angon. Nang marinig ang apelidong Carton, nag-iba ang ekspresyon ng ilang tao sa paligid. May nagbulong, hindi kaya yung Carton ng Carton Medical Group? Oo nga, sa paraan ng kanyang pananamit, siya nga iyon. Hindi pa rin alam ni Maya kung sino si Richard Carton, ngunit sa reaksyon ng mga tao, nahulaan niya na isa itong napakakilalang tao. Matapos umalis ang ambulansya, bumalik sa normal ang paliparan. Ngunit ang ilang tao ay nakapalibot pa rin kay Maya, pinag-uusapan ang kanyang ginawa. Nakapagtataka, ang isang estudyante ay makakagawa ng first aid ng ganoon. Siguradong medical student siya o baka doktor na. Hindi komportable si Maya sa atensyon ng lahat kaya sinubukan niyang umalis ng tahimik ngunit lumapit ang isang airport staff. Miss, maaari mo ba kaming bigyan ng ilang pahayag tungkol sa pangyayari? Ito ay bahagi ng security procedure ng paliparan. Wala nang nagawa si Maya kundi sumunod sa staff sa opisina ng paliparan. Doon, kailangan niyang ipaliwanag ng detalyado ang buong pangyayari. Paano niya nalaman ang sitwasyon? Bakit siya nakapag-first aid at saan niya natutunan ang pamamaraan? Sumagot si Maya ng tapat sa lahat. Siya ay nag-aaral ng medisina sa sarili at alam niya ang tungkol sa emergency first aid technique. Ngunit idinagdag din niya na ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito sa totoo. Nakikinig ang airport staff nang may pagtataka. Hindi maaaring nakapag-first aid ka ng perpekto batay lamang sa teorya. Alam mo ba na ang pangyayaring ito ay maaaring ilabas sa media? Si Ginoong Richard Carton ay isang napakakilalang personalidad. Sa sandaling ito, napagtanto ni Maya ang tindi ng sitwasyon. Hindi lang siya nagligtas ng isang ordinaryong tao, kundi isang kilalang personalidad at ang kwentong ito ay maaaring maging pampubliko.
Habang nakasakay sa taxi pauwi sa kanyang tirahan, pinag-isipan niya ang lahat ng nangyari. Hindi niya kailanman pinangarap na mangyayari ang ganoong bagay sa kanyang unang araw sa Amerika at kahanga-hanga na naibunyag niya ang kanyang mga nakatagong kakayahan nang hindi sinasadya. Habang nag-aayos ng kanyang mga bagahe sa boarding house, magulo ang isip ni Maya. Naramdaman niya ang kagalakan, pagmamalaki, at kasabay nito, kaunting pag-aalala. Hindi niya mahulaan kung ano ang darating sa kanya sa hinaharap. Nang gabing iyon, tinawagan ni Maya ang kanyang lola. Dahil sa time difference, kinabukasan na sa Pilipinas. Lola, nakarating po ako ng ligtas. Mabuti naman, walang masamang nangyari sa iyo, anak. Nag-alinlangan si Maya ng ilang sandali. Dapat ba niyang sabihin sa lola niya ang nangyari sa paliparan? Inisip niyang mag-aalala ang lola niya, ngunit sa huli ay nagpasya siyang sabihin ang totoo. Sa totoo lang po, may medyo kakaibang nangyari sa paliparan. Nang ikuwento ni Maya ng detalyado ang pangyayari, tumahimik ang kanyang lola sandali at pagkatapos ay nagtanong ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba talaga? Wala bang gulo iyan, anak? Huwag po kayong mag-alala, mabuti po iyon, lola. Nalaman ko po na maaari akong makatulong sa ibang tao. Matapos ibaba ang telepono, tumingin si Maya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng estrangherong lungsod ay kumikinang. Bukas, opisyal na magsisimula ang kanyang unang araw sa pag-aaral. Ngunit kinabukasan, hindi tumigil sa pagring ang telepono ni Maya. Lahat ay hindi kilalang mga numero. Nang sagutin niya ang tawag, isang boses ang narinig. Kumusta? Ako si John mula sa CBS News. Gusto ka naming interviewin tungkol sa pangyayari sa paliparan kahapon. Nagulat si Maya. Lumabas na ba sa media ang kuwento niya? Paumanhin po, wala akong espesyal na sasabihin. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Ngunit hindi sumuko ang reporter. Direktang nakipag-ugnayan sa amin si Ginoong Richard Carton. Sabi niya, ay iniligtas mo ang buhay niya at gusto niyang malaman ng publiko ang kwento mo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maya na ang kwentong ito ay mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Kung si Richard Carton ay talagang may impluensya, ang kanyang kuwento ay maaaring kumalat ng malawak. Bigyan niyo po muna ako ng oras para mag-isip. 2. In factors, 10. Matapos ibaba ang telepono, naghanap si Maya ng impormasyon tungkol kay Richard Carton sa internet. Ang resulta ay ikinagulat niya. Ang Carton Medical ay isa sa pinakamalaking medical equipment conglomerate sa Amerika at si Richard Carton ang CEO nito. Sa wakas ay naunawaan ni Maya kung sino ang iniligtas niya at kung paano makakaapekto ang pangyayaring ito sa kanyang hinaharap. Nang hapong iyon, habang si Maya ay dumadalo sa orientation ng paaralan, isang lalaking nakasuot ng suit ang lumapit sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang personal na kalihim ni Ginoong Richard Carton. Gusto siyang imbitahan ni Ginoong Carton na maghapunan. Gusto niya siyang pasalamatan ng personal. Nag-alinlangan si Maya. Napakabiglaan ng imbitasyon at hindi pa rin siya komportable sa sitwasyong ito. Gusto niyang tumanggi ng magalang. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Ngunit hindi sumuko ang kalihim. May espesyal na alok si Ginoong Carton para sa iyo. Isang alok na may kinalaman sa iyong kinabukasan. Ang pahayag na iyon ay nagpatibok sa puso ni Maya. May kinalaman sa kanyang kinabukasan? Ano ang ibig sabihin niyon? Sa huli, nagpasya si Maya na tanggapin ang imbitasyon. Gusto niyang malaman kung ano ang gustong sabihin ni Richard Carton sa kanya. Kinagabihan, nakipagkita si Maya kay Richard Carton sa isang marangyang restaurant. Mas malakas na siyang tignan. Nang makita si Maya, ngumiti siya ng mainit. Napakasaya kong makita ka ulit. Dahil sa iyo kaya ako nakaupo dito ngayon. Mapagpakumbabang sumagot si Maya. Masyado po kayong nagpupuri. Ginawa ko lang po ang natutunan ko. Tila mas lalo pang humanga si Richard sa pagpapakumbaba ni Maya. Ang mga taong tulad mo ang tunay na medical staff. Kahit bata pa, mayroon ng isang mapagmahal na puso na gustong magligtas ng buhay. That, Vumong, Amen, and Amen. Pagkatapos ay dumiretso siya sa pangunahing punto. Sa totoo lang, mayroon akong isang alok na gusto kong pag-isipan mo. Gusto mo bang sumali sa isang espesyal na proyekto na kasalukuyan naming ginagawa? Ang alok ni Richard Carton ay mas detalyado at mas kaakit-akit kaysa sa naisip ni Maya.
Gusto niya itong sumali sa proyekto upang mapaunlad ang advanced medical technology ng Carton Medical. Hindi lang ito isang ordinaryong internship kundi bilang isang pangunahing miyembro ng research team. Sa simula ay hindi makapaniwala si Maya. Estudyante lang siya. Paano siya makakasali sa isang mahalagang proyekto ng pinakamalaking medical device corporation sa Amerika? Ngunit si Richard ay napakatapat. Sinabi niya na labis siyang humanga sa kakayahan niyang magdesisyon at sa mapagpasyang pagkilos niya sa paliparan, pati na rin sa pagpapahalaga niya sa buhay ng tao. Ang proyekto ay tungkol sa pagbuo ng bagong henerasyon ng emergency medical system. Ang layunin ay gawing simple at madaling gamitin para sa lahat ng mga emergency medical device na kadalasan ay komplikado at malaki sa mga emergency situation. Ang proyektong ito ay nagmula sa pilosopiya na kung minsan ang pinakasimpleng kagamitan ang pinaka-epektibo, tulad ng kung paano ginamit ni Maya ang isang ballpen upang magligtas ng buhay. Ilang araw, nag-isip si Maya. Ito ay isang kaakit-akit na pagkakataon, siguradong, ngunit kasama rin ito ang isang malaking responsibilidad. Bukod pa rito, iba ito sa kanyang orihinal na plano sa pag-aaral. Ngunit sa huli ay nagpasya si Maya na tanggapin ang alok. Ang pagkakaroon ng pagkakataong makabuo ng teknolohiya na makapagligtas ng buhay sa totoong buhay ay lubos na umaayon sa kanyang pangarap. Lubos na nagbago ang buhay ni Maya. Sa umaga ay nag-aaral siya sa academy. Sa hapon at gabi ay nagtatrabaho siya sa research lab ng Carton Medical. Sa simula ay nakaramdam siya ng pagod, ngunit nakita ni Maya ang kagalakan sa bawat trabaho. Ang iba pang mga miyembro ng research team ay tumingin kay Maya nang may pagdududa sa simula. Sa kabila ng kanyang natatanging kwento, hindi sila sigurado kung ano ang maitutulong ng isang batang estudyante na tulad niya, ngunit mabilis na pinawi ni Maya ang kanilang pagdududa. Ang kanyang mga ideya ay nagmumula sa mga pananaw na hindi kailanman naisip ng ibang researcher. Sa halip na gawing mas komplikado ang mga medical device, bumalik siya sa pinakapangunahing prinsipyo, naghahanap ng mga basic ngunit pinaka-epektibong pamamaraan, tulad ng kung paano niya ginamit ang ballpen upang magbukas ng airway. Lalo na sa pagbuo ng Mobile Emergency Diagnosis System, ang kakayahan ni Maya ay talagang kahanga-hanga. Nagdisenyo siya ng isang sistema na kahit ang isang ordinaryong tao na walang medical expertise ay madaling gamitin habang tinitiyak pa rin ang tumpak na diagnosis. Nang ang ideya ni Maya ay naging prototype at pumasa sa mga unang pagsubok, natigilan ang buong research team. Tinawag siya ni Richard Carton ng pribado upang batiin at sinabi niya na gusto niya itong bigyan ng mas malaking papel. Ngunit ang mabilis na pag-unlad ni Maya ay hindi nagustuhan ng lahat. Lalo na si Grace Banley, ang Vice President ng Carton Medical, ay labis na naistorbo sa papel niya. Si Grace ay nagtatrabaho sa kumpanya ng higit sa 20 taon at hindi masaya na ang isang bagong dating na dalaga mula sa Pilipinas ay nakakakuha ng espesyal na atensyon. Ang kawalang kasiyahan ni Grace ay hindi lamang simpleng inggit. Ang kanyang pagkiling ay nag-ugat dahil si Maya ay mula sa Pilipinas. Madalas niyang sinasabi sa mga kasamahan na ang mga bansa sa Asya ay puro panggagaya lang sa teknolohiya ng kanluran. Sa makatuwid, mahirap para sa kanya na tanggapin ang tagumpay ni Maya. Ginamit ni Grace ang iba't ibang paraan upang hadlangan si Maya. Sinasadya niyang balewalain ang opinyon nito sa mga pagpupulong at nagtuon lamang sa mga maliliit na problema sa mga mungkahi ni Maya. Ngunit nilampasan ng talento ni Maya ang mga hadlang na iyon. At ito ay lalong nagpakita sa mga kilos ni Grace. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon nang pumasok ang media. Matapos mailigtas si Richard Carton, ang kuwento ni Maya ay naging isang malaking balita. Naging sikat siya sa magdamag. Nagbalita ang mga US Evening News Program tungkol sa kuwento ni Maya at nakatanggap siya ng mga imbitasyon na lumabas sa maraming talk show. Tinawag siya ng media na ang henyo mula sa Pilipinas. Ang katotohanan na ang isang dalaga ay may mahalagang papel sa proyekto ng isang nangungunang medical technology conglomerate ay lalong nagpaganda sa kanyang kwento. Araw-araw lumalabas ang larawan at interview ni Maya sa mga pahayagan at internet. Ang atensyong ito ay nagparamdam din kay Maya ng hindi komportable. Gusto lang niyang magtuon sa pag-aaral at research, ngunit masyadong interesado ang lahat sa kanya. Gayunpaman, kasabay nito,
Ang atensyong ito ay nakinabang din sa kanyang research dahil nagbigay ito ng mas maraming suporta at pagkakataon. Ang tagumpay ni Maya ay malugod ding tinanggap sa Pilipinas. Pinuri ng local media si Maya bilang isang pambansang pagmamalaki. Nagdaos din ang kanyang high school at universidad ng mga kaganapan upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Ngunit sa likod ng atensyon at mga tagumpay na ito, isang panganib na hindi alam ni Maya ang tahimik na nagtatago. Ang inggit at pagkiling ni Grace Banley ay nagsimulang maging mas malinaw na pagkilos. Naghanap siya ng paraan upang tanggalin si Maya. Nagsimulang subaybayan ng malapit ni Grace ang proseso ng research ni Maya, umaasang makahanap ng isang maliit na pagkakamali upang palakihin ito bilang isang malaking issue. Bukod pa rito, naghanap din siya ng paraan upang agawin ang mga ideya at resulta ng research ni Maya. Walang kamalay-malay si Maya sa masamang balangkas na nangyayari. Nagbigay siya ng kanyang lahat sa research nang walang malay. Maganda pa rin ang relasyon niya sa mga kasamahan at nakakatanggap pa rin siya ng lubos na tiwala mula kay Richard Carton. Pagkatapos, isang araw, nawala ang mahalagang data sa research lab, ang core experiment data na kinolekta at sinuri ni Maya. Sa loob ng maraming linggo ay biglang nawala sa server. Sa simula ay inakala nilang system error lamang ito, ngunit nang sinubukan nilang i-recover ang data, wala na ito. Mas masahol pa, may hinala na ang data ay maaaring nailabas nang maglabas ng magkatulad na resulta ng research ang isang karibal na kumpanya. Nagsimula ang isang internal investigation. Naramdaman ni Maya na biktima siya. Alam niyang wala siyang ginawang mali. Ngunit bakit siya ang naging subject ng hinala? Lalo pang naging masama ang sitwasyon para kay Maya. Hindi pinalampas ni Grace ang pagkakataong ito. Nagsimula siyang lihim na magpakalat ng tsismis tungkol kay Maya. Idiniin na siya ay nagmula sa Pilipinas at nagtanong kung baka nagnakaw siya ng data para sa isang kumpanya sa kanyang sariling bansa. Ang plano ni Grace ay napakatalino at sistematiko. Nagtayo siya ng isang network sa kumpanya ng matagal at ngayon ay ginagamit na niya ito upang magbigay ng presyon kay Maya. Ang insidente ng data leak ay nagbigay daan kay Grace na simulan ang pagpapakalat ng tsismis tungkol kay Maya ng buong puso. Habang nagaganap ang internal investigation, nagsimulang magbigay si Grace sa investigation team ng impormasyon tungkol sa kahina-hinalang pag-uugali ni Maya. Itinuro niya na madalas na nag-iisa si Maya sa research lab hanggang gabi, madalas gumamit ng kanyang personal na laptop, at madalas makipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas. Sa katunayan, ang mga ito ay normal na gawi lamang. Ngunit sa ilalim ng interpretasyon ni Grace, ang lahat ay naging kahina-hinalang aktibidad. Habang nagpapatuloy ang investigation, lalo pang naging mahirap ang sitwasyon ni Maya. Iba na ang tingin sa kanya ng mga kasamahan. Sa mga pagpupulong, hindi na mainit na tinatanggap ang kanyang opinyon tulad ng dati. Maging si Richard Carton ay tila nagpapakita ng distansya hanggang sa luminaw ang sitwasyon. Mabilis na naramdaman ni Maya ang pagbabagong ito. Ilang linggo lang ang nakalipas, sila ay masiglang bumati at kinikilala siya, ngunit ngayon ay tinitingnan na siya ng may pagdududa. Alam ni Maya na wala siyang ginawang mali, ngunit wala siyang mahanap na paraan upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Lalo pang lumala ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang araw, nagkaroon ng isa pang security incident. Sa pagkakataong ito, natuklasan na ang pangunahing design blueprint ng proyekto na kasali si Maya ay kinopya ng iligal. At ang copy log ay konektado sa personal na account ni Maya. Lubos na nagulat si Maya, hindi niya kailanman kinopya ang file na iyon. Ngunit sa system log, malinaw na nakasaad na ang kanyang account ang nag-access at nagkopya nito. Ginawa ni Maya ang lahat upang patunayan ang kanyang pagiging inosente, ngunit sa malinaw na ebidensya, ang kanyang mga salita ay parang dahilan lamang. Hindi pinalampas ni Grace ang pagkakataon. Nagpatawag siya ng isang emergency meeting ng executive board at humiling na tanggalin si Maya sa proyekto agad at ipagbawal siyang pumasok sa kumpanya. Sabi niya, kung mananatili pa si Maya, mas malaki ang matatanggap na pinsala ng kumpanya. Sa pagpupulong, nag-isip ng malalim si Richard Carton. Gusto niyang maniwala kay Maya, ngunit hindi rin niya maaaring baliwalain ang interes at seguridad ng kumpanya. Sa huli,
Nagpasya si Richard na pansamantalang tanggalin si Maya sa proyekto hanggang sa luminaw ang sitwasyon. Natigilan si Maya nang marinig ang balita. Tinanggal siya sa proyekto na ibinigay niya ang lahat. Mas masahol pa, inakusahan pa siya ng mga bagay na hindi niya ginawa. Naramdaman ni Maya ang kawalang katarungan, galit at kawalang pag-asa ng sabay-sabay. Habang papalabas siya ng kumpanya, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Lahat ng ipinaglaban niya sa loob ng maraming buwan ay gumuho sa isang gabi. Ang tingin ng mga kasamahan ay naging malamig. Ang ilan ay umiiwas pa sa kanya. Ang pinakamasakit ay ang reaksyon ng media. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagkakatiwalag ni Maya, mabilis na nagbalita ang media. Ilang buwan lang ang nakalipas, pinuri nila siya bilang isang henyo, ngunit ngayon ay nagbabalita na sila sa kabaligtaran. Nagsimulang hukayin ng media ang kanyang nakaraan. Talaga bang ganoon siya katalentado o lahat ba ay pinlano lamang? May mga artikulo pa na nagtanong kung ang insidente ng first aid sa paliparan ay baka inayos na. Lalo pang nawalan ng pag-asa si Maya nang mabasa niya ang mga artikulong ito. Hindi niya kayang tiisin na pagdudahan ang kanyang taos-pusong intensyon na tumulong sa ibang tao. Malawak din na nagbalita ang Philippine media tungkol sa insidente. Sa simula, maraming artikulo ang nagtatanggol kay Maya. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas maraming kritikal na artikulo ang lumabas. Ang ilan ay kinundena pa si Maya na sinisira ang imahe ng bansa. Nag-iisa si Maya sa kanyang silid at nag-iisip. Ang kanyang layunin na mag-aral at mag-research sa Amerika ay tila naging walang kabuluhan. Sa paaralan, nagbago rin ang saloobin ng lahat. Maging ang ilang propesor ay nagpakita ng pag-iingat sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Halos hindi lumabas si Maya ng kanyang silid sa loob ng maraming araw. Naisip niyang tawagan ang kanyang lola, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyong ito. Nang isipin niya kung gaano mag-aalala at madidismaya ang kanyang lola, lalo siyang nakaramdam ng bigat. Ngunit pagkatapos ng isang linggo, isang gabi, may kumatok sa pinto ni Maya. Napakagabi na. Isang boses ng isang binata ang narinig mula sa labas. Tinawag ang kanyang pangalan at sinabing may mahalagang sasabihin. Maingat na binuksan ni Maya ang pinto. Ang nakatayo sa harap ng pinto ay si Luke Carton. Siya ang anak ni Richard Carton at itinuturing na successor ng Carton Medical. Nakita na ni Maya si Luke ng ilang beses sa kumpanya, ngunit hindi pa sila nag-usap ng pribado. Ang mukha ni Luke ay tila seryosong-seryoso. Ang kwento na ikinuwento ni Luke ay nakakagulat. Muling lumalala ang kalusugan ni Richard Carton. Bagamat tila ganap na siyang nakabawi matapos ang emergency first aid ni Maya, kamakailan ay nagsimula siyang magkaroon ng nakababahalang mga sintomas. Ang mas nakakagulat ay ang mga nangungunang doktor sa Amerika ay hindi matukoy ng eksakto ang kanyang sakit. Lalo pang lumala ang kalagayan ni Richard. Pumunta si Luke rito upang pakiusapan si Maya na tulungan ang kanyang ama muli. Sinabi niya na sa sitwasyon na sumuko na ang ibang mga doktor, si Maya ang tanging pag-asa niya. Naniniwala siya na ang kakayahan ni Maya na magdesisyon at ang kanyang kahanga-hangang pagkilos sa paliparan ay tiyak na makapagliligtas sa kanyang ama muli. Nagkaroon si Maya ng magkahalong damdamin nang marinig niya ang kwento ni Luke. Ang isang bahagi niya ay gustong tulungan si Richard, ngunit ang isa pang bahagi ay kailangan niyang isipin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang pagbalik na may kinalaman sa pamilya Carton habang tinanggal siya sa kumpanya, matalino ba itong gawin? Ngunit nang makita niya ang pagmamakaawa ni Luke, nagsimulang lumambot ang puso ni Maya. Mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa lahat. Ang dahilan kung bakit nag-aral si Maya ng medisina at gustong maging doktor ay para sa mga sandaling tulad nito. Humingi siya ng isang araw kay Luke upang mag-isip. Kasabay nito, ibinigay ni Luke sa kanya ang detalyadong medical records ni Richard. Matapos umalis si Luke, nagsimulang suriin ng mabuti ni Maya ang medical records. Nang tingnan niya ang mga sintomas, nagsimula siyang maniwala na mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan na maaaring hindi napansin ng ibang mga doktor. Ginugol ni Maya ang buong gabi sa pagsusuri ng data. Naghanap siya ng impormasyon sa mga medical book at inihambing sa mga katulad na kaso. At sa proseso, muli niyang naramdaman kung gaano niya kamahal ang medisina. Lalo pang nagtiwala si Maya sa kanyang pagsusuri.
Naniniwala siyang mayroong isang mahalagang pahiwatig na hindi napansin ng ibang mga doktor. Ang mga sintomas ni Richard ay hindi lamang pag-ulit ng dating sakit kundi isang hindi nalutas na pangunahing problema mula pa sa simula. Ang partikular na pinansin ni Maya ay ang mga sintomas na may kinalaman sa respiratory system ni Richard. Bagamat tila gumaling siya matapos ang emergency first aid, kamakailan ay nagsimulang bumalik ang magkatulad na sintomas. Ngunit sa pagkakataong ito ay nasa isang chronic form, unti-unting lumalaki. Karamihan sa mga doktor ay magtutuon sa pag-diagnose ng mga karaniwang sakit sa puso o baga. Ngunit naisip ni Maya na baka may nakatagong structural problem. Ang instinct na naramdaman niya noong unang beses siyang nag-first aid ay bumalik. Binuod ni Maya ang resulta ng kanyang pagsusuri at nakipag-ugnayan kay Luke. Sinabi niya na kung papayagan siyang suriin ng direkta si Richard, maaari siyang magbigay ng mas tumpak na diagnosis. Agad na sumang-ayon si Luke. Kinabukasan ng hapon, pumunta si Maya kasama si Luke sa pribadong mansion ni Richard. Ang mansion ng pamilya Carton ay mas malaki kaysa sa naisip ni Maya, ngunit ang kapaligiran sa loob ay napakabigat. Nakahiga si Richard sa kama sa kanyang silid tulugan. Kumpara sa huli nilang pagkikita, malinaw na mas mahina siya. Nang makita si Maya, ngumiti siya ng mahina. Nagsimulang suriin ng maingat ni Maya si Richard. Habang nag-check up siya, lalo siyang naniwala na tama ang kanyang hinala. Ang diagnosis ni Maya ay lubos na naiiba sa ibang mga doktor. Ang problema ni Richard ay hindi nasa puso o baga, kundi sa isang maliit na pinsala sa structural neck. Naghinala siya na ang presyon sa panahon ng unang emergency first aid ay maaaring nakasira sa mga nakapaligid na tissue at ang mga problemang ito ay unti-unting lumala sa paglipas ng panahon. Ang ganoong pinsala ay maaaring hindi matuklasan sa mga karaniwang pagsusuri, lalo na kapag ang mga sintomas ay unti-unting lumabas na nagpapahirap na maling i-diagnose bilang ibang sakit. Ngunit si Maya, na direktang nagsagawa ng emergency first aid, ay naaalala ng malinaw ang sitwasyon noong panahong iyon kaya niya mahulaan ang posibilidad na ito. Ang problema ay napakahirap gamutin ang ganoong pinsala. Mataas ang panganib ng surgery dahil malapit ito sa mga daluyan ng dugo at mahahalagang structure. Ngunit hindi sumuko si Maya. Gumugol siya ng maraming araw sa research. Sa huli, nakahanap siya ng isang posibilidad. Naniniwala siyang ang paggamit ng isang bagong binuo na minimally invasive surgical technique ay makalulutas sa problema ni Richard. Ngunit may malaking problema. Hindi pa opisyal na lisensyadong doktor si Maya. Kahit na nakahanap siya ng perpektong paraan ng paggamot sa teorya, wala siyang karapatang magsagawa ng surgery. Naunawaan ni Luke ang pag-aalala ni Maya ngunit hindi siya sumuko. Nangako siyang aayusin ang mga legal na issue. Ang kanyang plano ay napakatapang. Sa ilalim ng basement ng mansion ng Carton, mayroong isang fully equipped medical laboratory na nilagyan ng mga kagamitan na katumbas ng isang ospital. Nagmungkahi si Luke na isagawa ang hindi opisyal na surgery doon, labis na nag-alinlangan si Maya. Kung magtatagumpay, maililigtas niya ang buhay ni Richard, ngunit kung mabibigo, siya ang mananagot ng buo. Maaari pa siyang humarap sa mga akusasyon ng iligal na pagsasagawa ng medisina, ngunit malinaw na wala na siyang ibang pagpipilian. Nagbigay si Maya ng kanyang huling desisyon. Ililigtas niya si Richard. Ang paghahanda para sa surgery ay naganap ng maingat. Lihim na inihanda ni Luke ang mga medical staff at mga kinakailangang kagamitan. Nagplano ng detalyado si Maya para sa surgery at naghanda para sa lahat ng posibleng sitwasyon. Ang gabi bago ang surgery, hindi nakatulog si Maya. Hindi siya sigurado kung magtatagumpay ang operation, ngunit kasabay nito, nakaramdam din siya ng tiyak na kumpiyansa. Ang kumpiyansa na katulad ng noong iniligtas niya si Richard sa paliparan sa unang pagkakataon. Hinawakan ni Maya ang kanyang pencil case ulit. Ang ballpen na sumama sa kanya mula nang dumating siya sa Amerika, hindi niya naisip na ang kwento na nagsimula sa isang ballpen ay hahantong sa isang malaking surgery na tulad nito. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ang surgery. Alam ni Maya na ito ay magiging ilang oras na hindi niya malilimutan. Ito ay isang labanan ng buhay,
at kamatayan na kailangan niyang isugal gamit ang lahat ng mayroon siya. Nagbukas ang ilaw ng operating room. Nang hawakan niya ang scalpel at tumayo sa harap ni Richard, naramdaman ni Maya na nagiging isang tunay siyang doktor. Hindi dahil sa edad o lisensya kundi dahil sa isang pusong gustong magligtas ng buhay. Sa malamig na operating room, ang mga kamay ni Maya ay nakakagulat na matatag. Nang gawin niya ang unang hiwa, naging malinaw ang lahat. Nang buksan niya ang leeg ni Richard, kinumpirma ni Maya na tama ang kanyang diagnosis. Isang maliit na pinsala mula sa nakaraang first aid ay unti-unting pinipiga ang mga nakapaligid na tissue sa paglipas ng panahon. Ang surgery ay mas komplikado kaysa sa inaasahan. Ang mga nasirang tissue ay nakabalot sa mga mahahalagang daluyan ng dugo at nerve structure. Ngunit si Maya ay nanatiling kalmado at nagpatuloy sa bawat hakbang. Samantala, nag-aalalang naghintay si Luke sa labas. Minsan siyang sumilip upang tingnan ang sitwasyon. Hindi niya mapigilan na maniwala na tama ang pinili ng kanyang ama. Dumating ang pinakamahalagang sandali ng surgery, ang pagtanggal ng mga nasirang tissue at ang reconstruction ng structure. Kung may maliit na pagkakamali, ang respiratory function ni Richard ay maaaring masira ng permanente. Tumigil si Maya sandali, huminga ng malalim. Lahat ng sandali sa kanyang buhay ay dumaan sa kanyang isip. Naramdaman niya na ang lahat ay paghahanda para sa sandaling ito. Muling hinawakan ni Maya ang scalpel. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kamay ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang galaw ay tumpak at pinong-pino. Pagkatapos ng ilang oras, natapos ang surgery, ang resulta ay perpekto. Ang mga nasirang tissue ay naayos na at ang respiratory system ni Richard ay tila gumagana na ng normal ulit. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang magising si Richard. Ang unang naramdaman niya ay ang paghinga na naging mas madali. Ang hindi komportableng pakiramdam na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming buwan ay nawala na. Dahan-dahang idinilat ni Richard ang kanyang mga mata at nakita si Maya na nakaupo sa tabi niya sinusubaybayan ang kanyang kalagayan. Nang maging ganap na alerto si Richard, nagsagawa si Maya ng ilang simpleng pagsusuri. Ang lahat ay bumalik na sa normal. Tiningnan ni Richard si Maya nang may mukhang puno ng pasasalamat. Ito ang pangalawang pagkakataon na iniligtas ni Maya ang kanyang buhay. Hindi napigilan ni Luke ang kanyang luha nang makita ang kanyang ama na nakabawi. Ngunit ang tagumpay ng surgery na ito ay hindi nalutas ang lahat ng problema. Ang legal na kalagayan ni Maya ay nananatiling hindi malinaw. Pagkaraan ng ilang araw, nang ganap nang nakabawi si Richard, nagsimula siyang magsagawa ng isang komprehensibong investigation sa lahat ng nangyari. Ang resulta ay nakakagulat. Nagplano si Grace Banley ng isang matalinong balangkas upang tanggalin si Maya. Ang data leak at security incident ay lahat inayos ni Grace na hack niya ang account ni Maya at gumawa ng pekeng ebidensya. Ang kanyang motibo ay hindi lamang inggit kundi may plano ring agawin ang mga ideya at research work ni Maya. Galit na galit si Richard nang malaman niya ang tungkol dito. Ang pananakit sa kanyang tagapagligtas ay isang bagay na hindi niya mapapatawad. Nagdesisyon si Richard na tanggalin agad si Grace at sampahan siya ng kaso. Kasabay nito, nagsimulang kumilos si Richard upang ibalik ang reputasyon ni Maya. Gusto niyang isapubliko ang katotohanan sa media, lalo na ang tagumpay ng surgery na ito ay magiging pinakamalinaw na patunay ng kanyang talento. Ngunit mayroong isang problema. Ang unlicensed surgery ni Maya ay maaaring magdulot ng mas malaking legal na problema. Kailangang humanap ng paraan sina Richard at Luke upang malutas ang problemang ito. Sa huli, pumili sila ng isang paraan upang magbukas ng daan para makakuha si Maya ng opisyal na lisensya sa medisina sa pamamagitan ng isang espesyal na channel. Nagkaroon si Maya ng magkahalong damdamin nang marinig niya ang balita. Siyempre, ang maging doktor ay ang kanyang pangarap. Ngunit hindi siya sigurado kung tama ba ang makatanggap ng ganoong pribilehiyo. Gusto niyang makilala batay sa sarili niyang kakayahan. Ngunit kinumbinsi siya ni Richard na hindi ito pribilehiyo kundi pagkilala sa kanyang tunay na talento. Pagkatapos, dumating ang isang nakakagulat na balita. Ang Food and Drug Administration, FDA, ng Amerika. Matapos suriin ang kwento ni Maya, nagdesisyon na bigyan siya ng isang special medical license.
Hindi ito resulta ng impluensya ni Richard, kundi isang opisyal na desisyon na kumikilala sa kakayahan at tagumpay sa medisina ni Maya. Ang kanyang kuwento ay naging sentro ng atensyon sa buong mundo. Ang mga nangungunang universidad tulad ng Harvard, Johns Hopkins at MIT ay nagbigay lahat ng full scholarship sa kanya. Lubos ding nagbago ang reaksyon ng media. Pinuri nila siya ng husto. Si Grace Banley ay sa wakas ay natanggal sa Carton Medical. Nang mailantad ang buong katotohanan, ang kanyang balangkas ay nagdulot ng pagkagulat sa buong kumpanya. Samantala, ang kwento ni Maya ay naging isang malaking paksa sa Pilipinas. Nang luminaw ang katotohanan at nagtagumpay si Maya, ang kapaligiran ay nagbago sa pambansang pagmamalaki. Umiyak ang lola ni Maya nang marinig ang balita tungkol sa kanyang apo sa telebisyon. Sa gitna ng lahat ng kagalakan at mga pagkakataon, gumawa si Maya ng isang desisyon na ikinagulat ng marami. Tinanggihan niya ang mga imbitasyon mula sa lahat ng prestihiyosong universidad at inihayag ang kanyang intensyon na bumalik sa Pilipinas. Ang desisyon ni Maya ay hindi naintindihan ng mga tao sa paligid niya. Bakit niya tatalikuran ang ganoong magandang pagkakataon? Sinubukan ni na Richard at Luke na kumbinsihin siya, ngunit nanatiling matatag si Maya. Ang dahilan kung bakit nagdesisyon si Maya na bumalik sa Pilipinas ay napakalinaw. Sa pamamagitan ng mga karanasan sa loob ng maraming buwan, natuklasan niya kung ano talaga ang gusto niya. Hindi niya gusto ang isang marangyang reputasyon o magtrabaho sa isang malaking ospital, kundi gusto niyang magtrabaho sa isang lugar na talagang makakatulong siya sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa kanyang paglipad pabalik sa Pilipinas, tumingin si Maya sa labas ng bintana at nag-isip. Ito ay isang bagong simula. Gamit ang mga karanasan at kaalaman na natamo niya sa Amerika, gusto niyang gumawa ng isang bagay na makabuluhan sa kanyang sariling bayan. Pagkaraan ng ilang buwan, nagtatrabaho si Maya sa isang maliit na pediatric hospital sa isang probinsya. Ang ospital na ito ay hindi marangya o malaki, ngunit para kay Maya, ito ang pinakamahalagang lugar. Dito, ginagamot niya ang mga bata araw-araw at pinapawi ang pag-aalala ng mga magulang. Isang araw, naglagay si Maya ng isang ballpen sa kanyang desk. Ito mismo ang ballpen na ginamit niya upang iligtas si Richard noong una siyang dumating sa Amerika. Ang ballpen na ito ngayon ay nagdadala ng isang espesyal na kahulugan para sa kanya. Ito ay simbolo ng paniniwala na kahit ang pinakasimpleng kagamitan ay makapagliligtas ng buhay at ang tunay na medisina ay nagmumula sa isang mainit na puso. Ang mga bata na pumupunta sa ospital ay nagtataka kay Maya. Paanong ang isang dalaga ay nagtataglay ng ganoong medical skills at bakit siya nagtatrabaho sa isang maliit na ospital na tulad nito? Madalas ikuwento ni Maya sa mga bata ang parehong kuwento. Kinuha niya ang kanyang ballpen at sinabi, "Sa maliit na ballpen na ito, makapagliligtas tayo ng buhay. Kaya, maaari rin kayong magsimula sa maliliit na bagay upang maabot ang malalaking pangarap." Nakikinig ang mga bata sa kuwento ni Maya nang may nagniningning na mga mata. Ang ilan ay nagsasabi pa na gusto nilang maging doktor, tulad niya. Ang kuwento ni Maya ay naging isang alamat. Ang henyong dalaga mula sa Pilipinas na nagligtas ng buhay gamit ang isang ballpen, bumalik mula sa Amerika nang may lahat ng karangalan upang hanapin ang tunay na kahulugan ng medisina. Kinagabihan pagkatapos ng trabaho, umakyat si Maya sa bubong ng ospital at tumingin sa kalangitan. Sa malayong lugar na iyon, marahil ang Amerika, kung saan marami pa ring kuwento ang nagaganap, ngunit naniniwala si Maya na sa sandaling ito at sa lugar na ito, ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Hawak pa rin ni Maya ang ballpen na iyon. Ngayon, hindi lang ito isang kasangkapan sa pagsulat kundi isang simbolo ng kanyang filosofiya at paniniwala. Ang paniniwala na mula sa pinakapangunahin at pinakasimpleng bagay, makakagawa tayo ng pinakadakilang mga bagay. Tiningnan ni Maya ang mga bituin sa kalangitan sa gabi at nangakong magpapatuloy siyang maging tapat sa paggamot sa bawat pasyente at magiging matatag sa kanyang landas bilang isang tunay na doktor. Ang kwento na nagsimula sa isang ballpen ay sa wakas ay natapos. Pinili niya ang landas na talagang gusto niyang tahakin. Sa halip na isang marangyang stage, pinili niya ang isang maliit at tahimik na pediatric hospital. Sa halip na reputasyon, pinili niya ang tunay na medisina.
At sa kanyang desk, naroon pa rin ang ballpen na iyon. Bilang paalala na ang isang mapagkawang-gawang puso na gustong magligtas ng buhay ang pinakadakilang medisina.